Abot sa 100 ektarya ng palayan at maisan sa Nasugbu, Batangas, nalubog sa baha bunsod ng mga naranasang pag-ulan dulot ng habagat. 7 million pesos na danyos na itala ng PDRRMO. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi man direktang tinamaan ng bagyong Goring ang lalawigan ng Batangas, ramdam naman ang epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyo sa ilang bayan sa probinsya. Sa Nasugbu, Batangas, aabot sa 100 ektarya ng palayan at maisan ang nalubog sa baha bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Ayon sa Batangas PDRRMO, nasa 7 milyong pisong halaga ng mga pananim na palay at mais ang nasira bunsod ng pagbaha. Nakapagtala rin ang pagguho ng lupa sa Barangay Bulihan na aabot sa 70 kilometro ang haba noong linggo at hanggang ngayon hindi pa daanan ang kalsada. Kailangan magawa natin ng long-term solution. Alam natin na maraming apektuhan. Kami ay nag-identify na kung saan ang alternate route para mapakinabangan at kung paano namin matatanggal itong gumuhong lupa. Sa Servite Catholic School sa Laurel, Batangas, pansamantalang sinuspinde ang klase dahil sa isinasagawang paglilinis sa paaralan. Nag-iwan kasi ng makapal na putik ang naranasang baha noong mga nakaraang araw. Samantala, ayon sa Pag-asa, posible pa ring makaranas ng pag-ulan sa lalawigan hanggang sa mga susunod na araw dahil pa rin sa habagat na palalakasin ng severe tropical storm Hana. Katulad din po ng epekto ni Goring, magdudulot po siya ng mga pagulan dahil pinalakas po niya si habagat. Kung hindi magbabago yung direction ni Hana, pwede po hanggang linggo. Nagsagawa ng Emergency Operations Center Executive Course ang Office of the Civil Defense, katuwang ang Batangas PDRRMO. Malalaman po nila, matututunan kung paano po i-manage, kung ano po yung facility, ano po yung EOC, at yung pong approach kung paano po patakbuhin yung ating Emergency Operations Center sa kanilang mga LGU. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.